Hello guys! Welcome to another video. Ngayong araw, doon naman ako sa taas namin maglilinis. Ito nga tinitira namin bahay ay up and down. Heto nga ngayon, paakyat ako ngayon sa taas para maglinis. Dinala ko na nga lang tong walis tambo para makapag-umpisa na ako maglinis dito sa taas. Heto nga yung dalawang aso ko talaga naman nakasunod pa sa akin. Sinimulan ko na ang walisan dito sa terrace. Hindi naman ganong marumi dito sa taas kasi bira lang naman kami pumunta rito. Pumupunta lang naman kami dito sa taas kapag gabi na at matutulog na. Dito kasi sa taas meron dalawang kwarto at ito ang terrace. Kapag gabi na dito rin kami tumatambay sa terrace. Maganda kasi tumambay dito sa terrace lalo na kapag gabi malakas ang hangin. Nang matapos kong walisan yung terrace, dito ko naman sinunod walisan sa hallway ng kwarto. Bihira nga lang kami umakyat dito kapag gabi lang naman. Kaya heto mga alikabok lang naman talaga ang mga nakukuha dito. Wala namang ganong kalat. Kaya heto kapag umaga winawalisan ko lang yung mga alikabok lang naman ang tinatanggal ko. Pero ito naman dalawang alagang aso namin na to madalas na umaakyat dito lalo na kapag naglalaro sila naghahabulan. Talaga naman panikpanaog sila. Yan nga ngayon nasa lubong ko pa si Chichi. Talaga naman umakyat na naman sa taas. At ito naman si Didin ngayon sinundan man ako pababa. Nang matapos nga ako magwalis sa itaas, dito naman ngayon sa hagdan sinunod kong walisan pababa. Saglit ko nga lang di winalisan sa taas dahil wala namang kalat doon. Walisan ko lang para lang mawala yung mga alikabok. Nang makababa na nga ako, sumunod na rin dalawang aso ko, si Didin at saka si Chichay. Matapos ko nang walisan sa taas, ito nga bumba na ako. Nagpunta nga ako dito sa sala namin. Nakita ko nga tong wall pan namin na talaga naman napaka-alikabok na at punong-puno na ng dumi. Ngayon ko nga lang din napansin na ganyan na pala ang itsura ng wall pan namin. Ganyan na pala siya kadumi. Kaya heto nga tinry ko nga siyang paandarin. Ang pinaandar ko nga, hindi na rin pala ganun kaganda yung buga ng hangin niya. Heto nga, naisip ko na linisin na. Pinatay ko na nga muna at tinanggal ko na muna yung saksak para naman matanggal natin sa wall. At heto nga, kinuha ko na rin itong maliit na screw namin para naman matanggal ko na sa wall. Kasi meron siyang dalawang tornilyo sa likod na kailangan mong luwagan. At heto nga, umakyat na rin ako para pihitin yung tornilyo sa likod ng electric pan. At ganito nga itsura ng dalawang tornilyo sa likod ng electric pan na kailangan mong luwagan. Yung dalawang tornilyo na yan, kailangan kasi luwagan dyan kasi nakasabit yung pinaka-bracket nitong wall pan. At na maluwagan ko na nga, ito nga tinanggal ko na tong wall pan dito sa pinagsasabitan niyang dalawang tornilyo. At na matanggal ko na nga yung wall pan sa wall, ito nga itsura niya sa malapitan. Talaga naman punong-puno siya ng alikabok. Ito naman na itsura ng likod ng wall pan, yung pinagsasabitan ng dalawang tornilyo. Na matanggal ko na nga, ito dumiretso na nga ako sa kusina. At na makarating na ako ng kusina, ito nga binaba ko na muna tong wall pan dito sa ibabaw ng lababo. At ito nga pala yung pinakalock nitong wall pan para matanggal mo yung pinaka-hélice niya. Kailangan ng screw. Ito nga screw maliit na to, itong ginamit ko ngayon pang pihit para maalis itong lock niya. Maluwagan at nang maalis ko na nga itong pinaka-lock niya, tinanggal ko na rin itong pinaka-brace nitong electric pan yun nasa gilid para malinis na natin itong pinaka-screw ng electric pan at itong pinaka-hélice niya para sa ganun mawala na yung mga alikabok. Ang ginawa, tinanggal ko muna itong pinaka-screw ng electric pan. Sumunod, tinanggal ko na rin itong pinaka-lock nitong hélice. Nang matanggal ko na nga itong pinaka-lock nitong hélice, sinunod ko na rin tanggalin itong pinaka-hélice niya. At nang matanggal ko na nga itong hélice at itong lock niya, sinunod ko naman tanggalin itong lock nitong likod ng electric pan, yung pinaka-lock nitong screen sa likod. At na matanggal ko na nga rin itong pinakalock nitong screen sa likod nitong electric pan. Ito nga yung pinakamakina niya. Hindi naman natin pwedeng basahin ito. Kaya ito, punasan ko na lang muna siya ng tuyong basahan na malinis. At nang matapos ko ang punasan itong pinakabody ng electric pan ng basahang tuyo na malinis, ito nga ibinaba ko na lang muna siya sa gilid. Nang maibaba ko na nga itong pinakabody ng electric pan, sinunod ko na rin hugasan itong mga parts na tinanggal sa kanya kanina. Inuno ko nga lang din itong pinaka-hélice niya hugasan. Bago ko nga tuluyang hugasan, ito nga binaluan ko muna at kumamit lang din ako ng dishwashing liquid para naman talagang matanggal yung pinakadumi at alikabok niya na dumikit na dito sa hélice. At sa paghuhugas naman nito, talaga naman lilinis ko mabuti mga sulok-sulok nitong hélice. At talaga naman sinusigurado ko matatanggal yung mga alikabok na dumikit na sa kanya na talaga naman napakahirap tanggalin. Talaga naman pinabubula ko na maigi itong dishwashing liquid para naman ikaskas dito sa mga parts nitong electric pan na tinanggal ko. Sa paglilinis, ito nga gumamit lang ako ng dishwashing liquid para naman talagang mabula at talaga namang mabango. At ito nga inulit-ulit ko pang lagyan ng dishwashing liquid para naman talagang mabula at talaga namang mabango itong nililinis ko na to. Matapos ko na nga sabonon, heto nga binalawan ko lang din itong basahan na ginamit ko. Matapos ko nga balawan yung basahan, heto nga sinunod ko na rin balawan itong mga parts ng electric pan na to para naman sa ganun maikabit ko na. Binalawan ko lang din na mabuti, talaga naman hinahayaan ko lang na kasi hindi itong running water dito para naman sa ganun mas mabalawan ko mabuti ang mga electric pan na tinanggal ko na to. Tulad na itong hélice, yung pinakalock niya ito, sinunod-sunod ko lang. Matapos kong balawan, ito nga nilinis ko na din itong nababong pinagamitan ko. Matapos ko nang balawan, hugasan itong nababong pinagamitan ko, sunod ko naman punasan itong parts ng electric pan na tinanggal ko sa wall kanina. Tinabi ko nga lang muna itong pinakabody ng electric pan. Ito nga pinunasan ko na rin itong hélice niya. Pinupunasan ko nga lang mabuti para nga mamaya pag kinabit wala nang matitirang basa-basa. Hindi nga naman pwede may basa-basang matitira dito pag kinabit na mamaya.
At nang matapos ko nang punasan yung pinaka-LC niya, ito nga sunod-sunod ko rin punasan yung ibang parts na tong wall pan. At ito nga pinas-forward ko na nga. Nung matapos ko nang mapunasan isa-isa tong mga parts na tong wall pan na to, ito nga kinabit ko na rin agad tong pinakalikod niya. Hindi ko nga lang tong pinakalikod na tong electric pan, itong pinaka-screen niya. At ito nga sunod ko na itong lock niya. Pinihit ko nga lang ng mabuti para nang sa ganun pag umaandar mamaya hindi matanggal. At nung mailagay ko na nga yung lock sa likod, ito nga sunod ko na rin tong pinaka-LC ng electric pan. Nang mailagay ko na nga rin tong LC, nilagay ko na rin tong pinaka-lock nitong LC. Hinigpitan ko lang rin mabuti itong pinaka-lock nitong LC para mamaya pag pinaandar ko hindi naman matanggal. At sumunod nga matapos ko itong pinaka-lock nitong LC, ito nga sinunod ko na rin itong pinaka-harap niya, itong screen sa harap na pagsusuporta dito sa may LC. At sinunod ko naman itong pinaka-brace niya sa gilid para naman mailock ko na rin. At ito nga medyo nahirapan pa ako, inayos ko nga lang itong pinaka-gilid na itong pinaka-brace niya para mamaya pag nilock ko okay naman at maayos na. Nang maayos ko na itong pinaka-gilid niya, ito nga ibinalik ko na rin. Nang maibalik ko na nga, ito nga kinuha ko na rin itong maliit na screw at pinihit ko na rin at hinigpitan. At nang mahigpitan ko na nga itong pinaka-lock niya, ito nga pumunta na rin ako sa sala at kinabit ko na rin dito sa wall pan sa dating sinasabitan niya. At ito nga kinuha ko na rin itong maliit na screw. Ito nga kinabit ko na din itong dalawang tornilyo niya. Hinigpitan ko lang dito sa pinakalikod niya para naman sa ganun hindi malaglag kapag pinaandar ko na itong wall pan. Kailangan din talagang higpitan itong dalawang tornilyo ito dahil nga itong nagsusuporta dito sa wall pan na nakasabit. At nang okay na nga nahigpitan ko na, ito nga pinaandar ko na nga. At nang masubukan ko na nga, ito nga talaga naman napakaganda na ng hangin ngayon compare sa kaninang napakaraming alikabok. 2 hours later. At nang makalipas nga ang 2 oras, hapon na nga ito, nagpunta nga kami dito sa Pure Gold. Nung pagpasok ko nga sa Pure Gold, nakita ko nga itong mga binebenta mga kawali na to at mga non-stick. Akala ko nga dito sa Pure Gold puro pagkain lang binebenta, nung pala bebenta na rin pala sila dito ng mga gamit sa bahay. Ito nga meron pang pitchel. Talaga naman napakarami lang binebenta rito ng gamit sa bahay at gamit sa kusina. Karamihan nga dito ay mga kaldero at mga non-stick. At ito nga mga tinitignan ko na itong mga nakalagay dito sa basket, ito nga pala ay mga seal. Talaga naman napakamumura. Ito nga napakaraming takip na iba't ibang klase ng size. At ito naman sa gawi dito, meron ako nakitang makulay na non-stick. Ito nga kulay lavender siya, meron pa siyang kasamang sandok. At tumingtingin pa nga ako nung makita ko nga dito sa dulo, meron din pala silang binebenta rito na iba't ibang klase na storage. Talaga naman sunod-sunod ng laking storage sa binebenta nila dito. At sa banda nga dito, meron din silang binebenta mga shurak. Talaga naman napakaganda ng mga shurak na binebenta nito, yung mga lagayan ng sapatos. At heto nga sa tabi ng shurak, meron nga ako nakita rito na 3 storage na merong gulong. Talaga naman 3 layer at 4 layer ang available sa kanila dito. Ito nga hinawakan ko pa, talaga naman napakaganda at napakamura lang yan. At dito naman sa gawi dito, meron din silang mga gamit pang CR. Ito nga yung brush na to, yung matigas, pwedeng pang assist ng CR. Matigas kasi itong pinaka-brush niya, kaya ito pwedeng pang assist ng lapag ng CR. Dito naman sa gawi dito, meron silang binibenta mga dog food. Ito nga hinawakan ko, tumitingin nga ako ng pwedeng pakain sa aso ko. At meron nga din sila dito binibenta na pagkain ng pusa ng nakalata. Ito nga iba't ibang klase ng dog food na meron dito. At ito nga hinawakan ko ay pedigree. Ito nga pala yung brand ng pagkain ng aso ko. At nang matapos nga akong tumingin ng pagkain ng aso, ito nga gumawa ako dito, nakakita ako dito ng mga food storage. Iba't ibang size din pala ng food storage na meron sila dito. At nang magawi nga ako dito, ito nga nakita ko rin itong mga binibenta nila dito na iba't ibang klase ng thermos. Sunod-sunod nga rin pala ng laki ng thermos ang kanilang binibenta rito. At sa gawin naman dito, meron din silang binibenta ng mga hanger. Itong hanger na hiwakan ko, talaga naman napakaganda ng quality na to. At ang ganda pa ng kulay niya, kulay puti aesthetic. Ito meron sila iba't ibang kulay, meron din silang black, pink, white, and beige. At saka meron din silang kulay gray and blue. Kaya kung naghahanap kayo ng hanger dito, marami sila iba't ibang klase. Nang matapos na ako tumingin ng mga gamit sa bahay, ito nga kumuha na ako ng tinapay. Sinakay ko na rin dito sa tinutulak kong cart. At nang matapos na ako mag-ikot-ikot at mamili, ito nga napansin ko na nga sa labas na madilim na pala at gabi na. Kaya ito ipinila ko na tong cart na dala ko at para naman mabayaran ko na rin. At nang mabayaran ko na nga itong nasa cart ko, ito nga pumunta pa ako ng DIY para tumingin ako ng wok pan. Magluluto kasi kami ng pansit, wala kaming gagamitin na lutuan, kaya ito tumingin ako. At nang makabili na kami ng wok pan, ito nga umuwi na kami sa bahay. Ito nga pala lahat ng pinamili ko. Hindi naman ganun karami tong pinamili ko, ito nga onti lang din. Ito nga papakita ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung mga binili ko sa Pure Gold. At mamaya papakita ko rin sa inyo na bili kong wok pan sa DIY. Ito nga unang items na nilabas ko, suka at toyo ng Silver Swan. At kumuha lang din kami ng 2 piraso ng pansit. Kumuha rin pala kami ng ibang pampalasa. Ito nga kumuha kami ng ginisa mix. Kumuha lang din kami ng mga noodles. Kumuha lang din kami nitong calumet at mga dilata. Lahat naman ng binili namin ay mga kailangan lang talaga. Karamihan ng dilata kinuha namin Century Tuna, Youngstown, Mackerel. Kumuha din kami ng Star Margarine. Kumuha rin kami nitong Pamintandor. Kumuha na rin kami ng Nesty Apple. Ito kasi Nesty Apple ang favorite namin, talaga naman napakasarap. Ito kumuha kami ng asukal na pula. At ito nga pala yung nabili ko na wok pan sa DIY. Ito okay naman siya, nagustuhan ko siya kasi makapal siya tapos malaki pa. Saka stainless siya, yung pagkakapal niya ay talagang makapal na stainless. Saka mabigat siya. Kaya ito na lang kinuha ko, sakto ka akong lutuan ng pansit. Ito, dalawa nga pala yung handle niya. Ito, bumili na rin ako ng packing tape, isang clear saka 2 kulay brown. At ito nga, bumili na rin kami ng bawang at sibuyas. Yung maliliit na bawang at sibuyas lang. Sabi kasi nila mas malasa daw tong panggisay. Okay naman itong maliliit na bawang at sibuyas. Yun nga lang, nakakatamad lang kasi silang balatan, lalo na kung ganyang kaliliit
maliliit. Pero okay na rin naman. Heto nga bumili rin kami ng mga harina. At heto nga fast forward lang nga tayo. Medyo marami rin kasi nabili namin harina. Kaya ito inayos ko lang dyan sa gilid. Ito naman yung mga nabili pa namin sa Pure Gold. At heto nga inayos ko lang muna yung mga harina at asukal dyan. Ito naman ginilid ko lang muna itong mga dilata. Para maipakita ko sa inyo itong mga binili pa namin sa Pure Gold. Ito nga Zone Rocks. Kumuha rin kami. 3 pirasong Zone Rocks na malalaki pala yung kinuha namin. 2 kulay puti at 1 pang dikolor. Kumuha rin kami ng mga sabong panglaba. Ito nga yung Ariel. At kumuha din kami ng dishwashing liquid. Ito palang Joy na kinukuha namin ay malaki na po siya. Maganda kasi yung ganyang kalaki, mas makakatipid. Ito nga kumuha rin kami ng shampoo, buy one take one, 2 piraso na po yan. Okay na rin naman siya kasi mura lang naman, 2 piraso pa. Ito nga pala isang Sunrocks na sinasabi ko sa inyo, bali 3 po yan. Kumuha rin pala ako ng lotion, kumuha din ako ng tender care, kulay pink. At itong Champion na sabon with bar and powder. Ito pala yung Sunrocks na sinasabi sa inyo, yung pandikolor. Karamihan ngayon ang kinuha ko mga dilata, mga sabong panglaba. At kumuha din ako ng Kojisan, sabon sa mukha. Ito naman sabon sa katawan, safeguard na kulay puti. Kumuha din ako ng Albatros, pabango sa CR. At ito nga may naiwan pang sabong panglaba, Champion with bar and powder. Yan talaga binibili ko sabong panglaba kasi mas makakatipid. Meron ko ng powder, meron ko pang bar. Ito nga pala yung tinapin na nabili ko. MY San nga pala itong tatak na itong tinapin na nabili ko. Talaga po kasi ito masarap. Hindi nakakasawa yung laman niya. Ito nga po buksan natin para makita nyo itsura ng laman niya sa loob. At ito nga yung laman niya marami na masarap pa. Hindi nakakasawa, hindi sobrang tamis. Bagay na bagay ito pang kape sa umaga. Matapos ko na nga po ipakita lahat ng pinamili ko. Ito nga po pinagsama-sama ko na yung mga harina at asukal. Dito naman po sa gawin ito ay grocery. Ito na po lahat ng pinamili ko.